Tinakot ni Tanggol si Kidlat habang tinutukan ng baril. Mariin niyang tinanong kung saan nila dinala si Ramon. Dahil sa matinding takot, agad nagsalita si Kidlat at sinabi ang lokasyon ni Ramon. Umaasang mapapalaya siya matapos ang pag-amin. Bago pa man lumusob si Tanggol, kinausap siya ng kanyang mga kasamahan. Buo nilang ipinahayag ang suporta at kahandaang samahan siya sa laban kahit kapalit pa ang kanilang buhay. Nagpasalamat si Tanggol at hindi makapaniwala sa katapatan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nang siya'y magpahangin at mag-isa, napagtanto niyang hindi niya kakayaning isugal ang buhay ng kanyang mga kasama. Sa isip ni Tanggol, mas mabuti nang siya lang ang lumaban kaysa may mawala pa sa kanila. Pagdating ni Tanggol sa lugar kung saan nakakulong si Ramon, agad siyang sumigaw. Alam niyang patibong ito at siya lang ang target. Mariin niyang sinabi na ilabas si Ramon at walang dapat madamay. Sunod-sunod siyang nagpaputok ng baril bilang babala at paghahanda sa inaasahang labanan. Narinig ni Lucio ang mga putok at agad nitong inutusan ang mga tauhan na paligiran si Tanggol. Buong tapang na sumugod si Tanggol, walang takot sa gitna ng putukan. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan ni Lucio habang patuloy ang kanyang pagtawag sa pangalan ng kanyang ama. Sa bawat putok ng baril, mas lumalakas ang kanyang determinasyon na mailigtas si Ramon, anuman ang kapalit. Samantala, nagtipon ang mga gerero upang pag-usapan ang mga proyekto sa flood control. Ipinagyabang ni Miguelito na maganda ang kanilang plano at sang-ayon naman si Jackie dahil mas marami raw proyekto ang ibig sabihin ay mas malaking kita. Wala sa kanilang inisip ang tunay na layunin ng proyekto, ang kapakanan ng bayan. Sa kabilang panig, nagtipon si Tindeng kasama ang mga mamamayan upang ipaalala ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nanawagan siya na bantayan ang mga interes ng bayan at huwag hayaang abusuhin ng mga nasa kapangyarihan ang pondo ng gobyerno. Sa munisipyo, hinarap ni Tindeng si Miguelito at tinanong kung bakit nila inalis ang budget para sa mga senior citizen. Nagalit si Miguelito at tinawag na bastos si Tindeng sa pangunguna ng ganitong tanong. Ngunit matapang siyang sumagot. Ipinaalala ni Tindeng na ang perang ginagamit ng mga tulad ni Miguelito ay galing sa pawis, dugo at buwis ng mga taong kanilang pinagsisilbihan. Sa harap ng lahat, pinatunayan ni Tindeng na may karapatan ang mamamayan na manindigan laban sa katiwalian. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na ipinakita ang matinding determinasyon ni Tanggol sa kanyang hangaring mailigtas ang kanyang ama kahit pa kapalit nito ang sariling buhay. Sa kabila ng pagkakaisa at suporta ng kanyang mga kasama, pinili niyang mag-isa upang hindi na may madamay pa. Ang tapang at sakripisyong ito ay sumasalamin sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa pamilya. Samantala, ipinakita rin ni Tindeng ang paninindigan at katapangan sa pagsalungat sa katiwalian na nagsilbing tinig ng mga karaniwang mamamayan laban sa mga abusado sa kapangyarihan. Habang patuloy ang kasakiman at kasinungalingan sa panig ng mga gerero, nananatili namang buhay ang pag-asa at prinsipyo sa mga tulad ni Tanggol at Tindeng, mga taong handang ipaglaban ang tama kahit mag-isa. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.